development program. The SBMA has allotted several areas for the development and expansion of port facilities which can accommodate different type of ships for break bulk and bulk cargo. Also in the pipeline is a cruise ship terminal which will contribute in the increase of tourists inside the Freeport zone, which will contribute to the President's thrust to improve and increase the number of tourists for the country. Sa ilalim ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. ay namibigang diin ang halaga ng ekonomiyang pangkaunlaran ng karagatan, isang saligan para sa isang mas masaganang Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ngayon, ay umabot na ng mahigit 2,000 medical students ang nakatanggap ng scholarship sa CHED. And I think 300 of them are graduating this year. So we have increased the number of scholars every year. And we increased the budget also. And we're happy that next year, the budget for our medical scholarship will now reach 1 billion pesos. Dumami rin ang public universities na nagdagdag ng kurso ng medisina. One major achievement under this administration is we increased the number of medical schools in public universities from 8 when the Dr. Parasabayan law was passed to now 24, including 14 under the Marcos administration. 14 new medical schools in public universities were opened. Pinakamalaki at pinakamahabang ugat ng transportasyon sa bansa ang Maharlika Highway. Mahalaga ito para sa mabilis na daloy ng pag-unlad sa mga rehiyon. Kapag may kalamidad, mabilis ding na ipararating ang tulong. Kaya sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit doble pa ang ibinuhos na pondo para sa pagpapatibay nito. Note, we have provided a budget to upgrade 367 bridges and almost 1,600 kilometers of road along our country's longest thoroughfare, the Maharlika Highway from Luzon all the way to Mindanao. Sa bagong Pilipinas, mabilis ang aksyon para sa maayos na transportasyon. Sa ilalim ng Medical Scholarship Return Service Program, sagot ng CHED ang matrikula ng medical students hanggang sa maging ganap na doktorito. Currently po ay third year po ako, third year medicine student po. We view a patient in the lens of a community. Kumbaga, kapag may nagkasakit na isang pasyente na ganyan, aalamin mo gaano karami ang may sakit na ganitong sa isang komunidad. And you try to think of what are the possible po na interventions na pwede mong maibigay for that community. Why is this important? Medicine is very expensive. And government now has to assist in the production of world-class doctors by giving scholarships to the students. And the scholars are required to give return service when they graduate. Hatid ng CHED para sa mga doktor para sa bayan. Walang hanggang pasalamat ng taong bayan. Standing as a testament to this administration's commitment to the Build Better More program, this also shows that we are building the foundation to nurture the development of our countryside. Upang maging realidad ang mitiin ni Pangulong Marcos, pinangunahan ng DOT-TIEZA ang pagsasaayos at pagpapailaw ng ilang kalsadang kumukonekta sa tourist destinations sa La Union at Palawan. Dahil sa accessibility at security na dulot ng streetlights, naging mas kaaya-aya ang mga pasyalan, lalong sumigla ang turismo at dumami ang oportunidad para sa negosyo at trabaho. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management.
Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libina sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao at syempre po sa lahat po ng mga naabot ng live stream na to, team live o replay man po kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Ako naman po si Pau Borja mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na pakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At sabahin din po tayo napapanood sa Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus habang Channels 45 to 49 naman po sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, nasa Facebook Live din po tayo ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran. Siksik pa rin sa balita at informasyon ng ating programa dahil marami po kayong aabangan ngayong hapon. Tama ka dyan, Pao, no? Dahil Labor Day o araw ng paggawa kahapon yun, Mayo 1 at Farmers and Fisher Folks Month naman ngayon. Yes, ngayong hapon, makakasama natin ang isang magsasaka mula sa Sorsogon sa Bicol Region. Yun, excited ako dyan, Eric. Pero bago ang lahat, magbalitaan muna tayo dahil narito na ang ating Budget News. Nagbigay mensahe ng pagsuporta si Department of Budget and Management Secretary Amena Mina F. Pangandaman para sa pagdiriwang kahapon ng ika-123 araw ng paggawa na may temang Manggagawang Pilipino, kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Yes, no, pero bago ang lahat, no, unahin muna natin to ng mga isang nagmamadaling balita. Ipasok muli natin mula po dyan sa Lucena City si Tom Alvarez para po sa Alyansa sa Bagong Pilipinas rally na ginanap po dyan. Tom? Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Tom? Magandang hapon, Eric. Dahil tayo may sa Quezon Convention Center ng Luzon, California, kung saan isinagawa ang campaign ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mainit ang ginawang pagsalubong ng mga pisonyong sa mga kandidatong senador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Eric, at mahigit 9,000 katao ang dumagsa para sakyan ng kampanya para sa Bagong Pilipinas sa lalawigan ng Quezon. Ito binigyan pasalamat ng mga kandidatong senador ang pamahalang palaligan at mga pamahalang lokal sa kanilang suporta sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas campaign team. At nagsalita nga po dito kanina si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan binigyang importansya ng Pangulo ang accomplishments and efforts of the current administration for helping make the country one of the fastest growing economy in Asia. Ipinahayag din ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang suporta sa mga senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas at ang kanyang maitutulong upang maipagpatuloy ang mga programa at serbisyo ng kanyang administrasyon. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Maraming salamat, Tom Alvarez mula dyan sa Lucena City. Maraming salamat po. At ngayon, panoorin na po natin ang mensahe ni DBM Secretary Mina Pangandaman sa pagdiriwang ng Araw ng Paggawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabuhay at maligayang araw ng mga manggagawa. As we mark the 123rd year of Labor Day, we celebrate the strength, resilience, and unwavering spirit of the Filipino worker mula sa mga manggagawang nagsusumikap sa loob ng ating bansa hanggang sa mga overseas Filipino workers na bumubuo sa tinaguriang Global Filipino Workforce. Kayo ang tunay na bayani ng bagong Pilipinas. Under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., the government is focused on creating more jobs, improving skills training, and making sure every Filipino family feels the benefits of progress.
not just in words, but in policies, budgets, and concrete actions. Ang DBM po ay katuwang ng Pangulo sa pagsusulong ng mga reformang pangkabuhayan at panglipunan na direktang tumutugon sa inyong pangangailangan. As an example, we are pushing for greater investments in social services, healthcare, education, and social protection that would directly impact and improve the lives of the families of every Filipino worker. To fully realize our goals, we need the active participation and cooperation of all sectors. Let us foster a culture of bayanihan, of unity and shared responsibility as we shape a more dynamic, inclusive, and future-ready labor force. You can start by joining us in the various events, programs, and activities lined up across the country for our celebration of the 123rd Labor Day. Every effort, every voice, and every step forward counts. Sama-sama tayong magtataguyod ng isang bagong Pilipinas na patas, progresibo, at para sa lahat. Sa lahat ng manggagawang Pilipino, mabuhay po kayo. Muli, Happy Labor Day. At yan po ang mensahe ni DBM Secretary Mina Pangandaman sa pagdiriwang po ng Araw ng Paggawa o Manggagawa. Sa iba pang mga balita, pinangunahan ni Department of Budget and Management AMENA, Mina F. Pangandaman at Executive Secretary Lucas Bersamin ang opening ceremony ng East Asia and the Pacific International Public Procurement Conference noong Lunes, ika-28 ng Abril sa Hilton Hotel, Manila. Nasa 150 na mga delegado mula sa 20 bansa ang nagtipon-tipon at nakibahagi dito na sa kauna-unahang pagkakataon ay ginanap sa bansa. Hinikayat ni Secretary Mina ang mga delegado na samantalahin ang oportunidad upang magtulungan at lumikha ng positibong pagbabago para sa mga mamamayan mula sa iba't ibang sektor. Binigyang din ni Sec Mina na sa pamamagitan ng sama-samang pagpupunyagi, ang mga reforma ay nagbubunga ng tagumpay para sa ating mga kababayan. Tinalakay ng mga delegado ang iba't ibang paksa kaugnay sa procurement kabilang ang artificial intelligence o AI, circular economy at beneficial ownership transparency. Kasamang nakibahagi ng Budget Secretary sina DBM Undersecretaries Goddess Hope Libiran at Janet Abuel, Procurement Service DBM Executive Director Jen Maris Entredicho Kaong at Government Procurement Policy Board Technical Support Office OIC Director General Attorney Maria Jonesa Rivera Guillermo. Nakiisa si Department of Budget and Management Secretary AMENA, Mina F. Pangandaman sa paglulunsad sa second leg ng Pay It Forward, a digital transformation advocacy noong ika-25 ng Abril 2025. Ang Pay It Forward, a digital transformation advocacy ay isang proyekto ng Likasya at ay academy sa pagkikipagtulungan sa Department of Education, Department of Information and Communications Technology, DBM, GMA Kapuso Foundation at mga GMA Sparkle na naglalayong iangat ang kalidad ng edukasyon lalo na sa mga liblib na komunidad. Para sa ikalawang leg ng Pay It Forward, bibisitahin ng proyekto ang Marawi City, ang lungsod na pinanggalingan ni Secretary Mina. Binigyang diin ni Sec Mina ang kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno at ng pribadong sektor upang mas maging epektibo ang pagtulong sa mga kabataan. Kasamang nakibahagi ng Budget Secretary sa programa sina DBM Undersecretaries Wilford Wilwong, Goddess Hope Libiran at Maria Francesca Del Rosario. At kasama rin dito si Republicasia Founder Bran Relao, Academy President Raquel Perez Wong, GMA Youth Network and Kapuso Foundation Senior Vice President Attorney Annette Gozan Valdez, GMA Sparkle First Vice President Joy Marcelo, GMA Sparkle Artist and Pay It Forward Ambassadress Sofia Pablo. 26 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pang mga balita, nagpaalala si Department of Budget and Management Secretary AMENA, Mina F. Pangandaman sa kahalagahan ng ating kasaysayan sa pagpapatibay ng mga programa at inisyatiba ng bansa sa paggunita ng
504 na anibersaryo ng kadaugan sa Mactan noong ika-27 ng Abril sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Binigyang din ni Sec Mina na tulad ni Lapu-Lapu ay hindi basta sumusuko ang mga Pilipino, lalo na sa pagsusulong ng bagong Pilipinas. Dagdag ng kalihim, ang ipinakitang katapangan ni Lapu-Lapu at ng mga mandirigma ng Mactan ay may napakalaking kahalagahan hanggang sa kasalukuyang panahon dahil pinapaalala nito sa ating mga Pilipino na kaya nating magtagumpay sa anumang laban kahit nasa harap ng labis na kahirapan. Nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng flag raising ceremony, wreath-laying rites at reenactment show sa pangunguna ni Lone District Congresswoman Maria Cynthia Chan, Lapu-Lapu City Mayor Junar Chan at Naval Forces Central Commander Commodore Joselito de Guzman bilang paggunita sa pagdiriwang. Nakiisa rin sa aktibidad sina DBM Undersecretaries Wilford Will Wong at Goddess Hope Libiran, National Historical Commission of the Philippines Deputy Executive Director Alvin R. Alcid at 1st District Representative Congresswoman Rachel Margarite Del Mar. Tinalakay ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina F. Pangandaman ang mga key areas of collaboration kasama ang United Nations na pinamunuan ni UN Undersecretary General at UN Development Program Associate Administrator Haolong Shu noong ika-29 ng Abril 2025 sa DBM Central Office. Nakatuon ang diskusyon sa tatlong key areas. Ito ang pagpapalakas sa public financial management ng bansa sa pamamagitan ng digitalization and capacity building, pag-promote ng open governance and digital transparency sa procurement service DBM, at mapalakas ang gender and climate responsive budgeting. Present din sa naturang pagpupulong sina DBM Assistant Secretaries Attorney Diana C. Camacho Mercado and Leonido J. Pulido III, Director Ryan S. Lita at Acting Director Jose Miguel B. Solis. Sa iba pang mga balita, dumalo sina Department of Budget and Management Undersecretary Rolando U. Toledo at Assistant Secretary Leonido J. Pulido III bilang kinatawan ni DBM Secretary Amena Mina F. Pangandaman sa selebrasyon ng ika-60 anibersaryo ng Philippine Association for Government Budget Administration o PAGBA Incorporated noong ika-20 ng Abril 2025 sa Manila Hotel. Tinanggap ni Undersecretary Toledo at Assistant Secretary Pulido III ang plaque of appreciation na pinagkaloob ng PAGBA sa DBM sa patuloy na pagsuporta sa professional development at empowerment ng public financial management practitioners sa bansa, kabilang ang finance officers, budget officers at treasurers. Dumalo rin sa nasabing event si DBM Director Gerald Handa at sa mga kinatawan po mula sa opisina ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, kasama na rin ang inyong lingkod. At yan po ang kabuuan ng tampok ng mga balita sa ating budget news. Samantala, dyan lamang po kayo, magbabalik po kami makalipas ng ilang paalala mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dumadami ang estudyanteng gusto makapag-aral, lalo na makapag-aral ng libre sa ating mga pampublikong mga pamantasan. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Libreng edukasyon ang aksyon ng Commission on Higher Education. Sinabi ng Pangulo, magpapatuloy ang libreng edukasyon. Tiyakin na ang bawat batang Pilipino ay mabibigyan ng nararapat at kalidad na edukasyon. So yan ang unang instruction at malinaw. So what we have done in the Commission is to make sure that funds are sustained. Ibig sabihin, kailangan every year tumataas ang pondo mo for free higher ed. Libreng tuition, may solusyon dyan ang SHED. Isang matatag at modernong Armed Forces of the Philippines para sa bansang Pilipinas. All of these while faithfully complying with one of its major mandates of remitting its earnings to fund the modernization of the Armed Forces of the Philippines. The BCDA has contributed 59.71 billion pesos for the equipment, weaponry, vehicles, vessels, and structures used by our armed forces. Mas pinalakas at modernong sandatahang lakas. Isang ligtas na bansa. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Upang mapabilis ang mga proyektong pang-infrastruktura sa farm, inirekomenda mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng DPWH offices dito. Nais kasi ng Pangulo na mabilis na natutugunan ng mga kawani ng pamahalaang nasyonal ang mga kinakailangan ng mga kapatid nating Muslim. We knew that peace to our people will be found in the businesses launched, in the jobs that were created, the schools, the new hospitals that were opened, the farms that were irrigated, the roads that will be constructed. Sa Bagong Pilipinas, sama-samang uunlad ang lahat dahil sa gobyernong tapat. Sa bagong yugto ng pag-unlad, prioridad ang pagdaragdag ng mas makabuluhang mga infrastruktura para sa isang mas progresibo at matatag Yung na happy birthday shout kinabukasan. ba dito? Let us Ito yun. build infrastructure projects with future challenges in mind. Remain focused on pursuing initiatives that uplift lives, build communities, and most importantly, meet the needs of the future that we hope to build for our children and their children. Sa ilalim ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinusulong ang mas mabilis at mas makabagong infrastruktura na magbibigay sigla sa ekonomiya. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. Then that is the way to progress. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang STB Gigafactory, ang kauna-unahang advanced iron phosphate battery manufacturing plant sa Pilipinas. Clark can now host a wide range of economic activities including innovation labs, creative workshops, manufacturing concerns, leisure complexes, and a cyber corridor. At higit pa riyan, ang STB Giga ay magpapaunlad ng engineering industry sa Pilipinas sa larangan ng renewable energy at electric vehicles. Ilan lamang ito sa mga proyekto ng Administrasyong Marcos Jr. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. At nagbabalik po ang usapang budget natin. Eric, i-shoutout na muna natin ang ating mga supporters sa ating Facebook live stream. Yes, pero bago ang lahat, meron pa shoutout muna ang ating kasamahan at syempre ang ating program manager si Richard Vargas. Happy birthday daw. Tama ba? Happy birthday. Happy birthday daw kay Miss Mary Grace Padin of Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Mula po yan kay Richard Vargas. At syempre ito, nangangampanya din ang ating kaibigan pero hindi sa politika. Pero shoutout daw kay Mr. Roy Cocoy Navarro who is currently vying to become the next Mr. Gay World Philippines 2025. Wow. Again, ulitin po natin, Mr. Roy Cocoy Navarro. Cocoy is representing the historic city of Caloocan in this pageant. To vote for him and see the other candidates, you may visit the official page of Mr. Gay World Philippines 2025 on Facebook. At syempre, yan po, Mr. Share Roy na. Cocoy Navarro. Yun. Good luck sa inyo po. At sa akin naman, Sir Eric, mayroon ka pa po bang i-shoutout? Meron pa. Go! Andyan syempre ang ating kasamahan, si Edward Hipe. Kanina nakita ko siya nanonood. Nandyan din ito si Nel Detachment. Ayan, go Pau daw. Mauragon talaga ang Bicolano. Hindi Detachment ang last name niya. Ano ba to? Destacamento. Ba't ganun? Yun yung trip niya. Okay. Yun. Kaya gusto ko rin i-shoutout yung mga dati kong katrabaho dyan sa Special Area for Agricultural Development Program ng Department of Agriculture. Hello po sa inyo. Saludo po sa lahat ng manggagawang Pilipino from Edward Hipe. Attorney Edward Hipe. Okay. Yes. Okay na? Yes, okay. Yes. Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napakikinggan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko 738 sa pihitan ng inyong mga radyo. At sa bahay din tayo napapanood sa TV, sa mga gumagamit po ng TV Plus. Siyempre, Channel 3 po tayo. Sa mga gumagamit na po ng For the Box, Channels 45 to 49 naman po tayo. At siyempre, sa usapang budget natin page ng DBM, sa Radyo Pilipinas na itinanghal na sa ika-4 na pwesto sa survey po ng RAM. Congratulations. Congratulations. Yun, dahil ginanap na nga sa ating bansa ang International Public Procurement Conference noong isang linggo. Balikan natin ang tinaguriang biggest anti-corruption measure of modern times, ang ating New Government Procurement Act. Ano nga ba ito? Eric, tell me. Alamin na natin yan dahil Budget Peeps, oras na para sa ating Budget 101. Hello Budget Peeps! Noong nakarang July 20, pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act No. 12009 o ang New Government Procurement Act.
Ano-ano ang mahalagang bahagi ng sinasabing biggest anti-graft and corruption law in the modern era? Tara't pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Sa pagpasa ng NGPA, opisyal nang inamendahan ang Government Procurement Reform Act matapos ang mahigit na 2 dekada. Sa pamamagitan ng bagong lagdang batas, gagawing mas mahusay at moderno ang procurement process at ipapalaganap ang green public procurement upang masiguro na mas epektibong maihahatid ang mga serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Mula sa karaniwang procurement process na umaabot ng 3 buwan o higit pa, 60 days na lamang ang kailangang gugulong proseso dahil yan sa standardization procurement forms at institutionalization ng electronic procurement. Magkakaroon na rin ng e-marketplace kung saan maaari na lamang mag-add to cart ang mga ahensya ng common items katulad ng karaniwan natin ginagawa sa mga online shopping application tulad ng Shopee at Lazada. Ipapakilala rin ng NGPA ang konsepto ng Most Economically Advantageous and Responsive Bid or MIRB upang masiguro ang kalidad ng mga kagamitan na matatanggap. Ang pagpapahusay ng government procurement ay isa lamang sa reformang isinulong ni Department of Budget and Management Secretary Mina F. Pangandaman mula nang siya ay maitalaga bilang Budget Secretary. At ayon sa kanya, ang NGPA ang biggest anti-graft and corruption law in the modern era. Naway naging malinaw sa inyo ang kahalagahan ng NGPA sa pagbibigay ng mahusay na serbisyo publiko. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo dito sa Budget 101. At yan po ang Budget 101 ngayong hapon. Maraming salamat sa iyo, Nixon Wu. Iyon. Samantala pa, isang mainit na talakayan na naman ang ayahatid natin dahil narito na ang ating Budget Talks. Tapang budget na. Budget Talks. Budget Talks. Eric, ngayong Mayo ipinagdiriwang nga natin ang Farmers and Fisherfolk Month at kahapon lamang ang Labor Day or Araw ng Manggagawa. Exciting ito kasi, diba, dahil ito yung parang pagkakataon na rin para magbigay pugay tayo sa ating mga unsung heroes. Correct. Na sila yung mga ating mga magsasaka at mangingisda na patuloy na nagsusumika para matustusan ang ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. Tama ka dyan, Pao. Ngayon ay makasama natin ang isang magiting na magsasaka po mula sa Sorsogon. Welcome po sa Budget Talks dito sa Usapang Budget natin, Mr. Fidel Talde. Magandang hapon po. Okay, wala pa pala. Masyado lang tayo na-excite. Oo, excited talaga kasi excited tayo, sa, syempre. Lalong-lalo na ngayon, no? Syempre, lahat tayo ay nagkakaroon ng setting up. Sige, wala mamaya babalikan natin siya. At syempre, shoutout muna natin si Miss Jamie Quinto, Boss Eric daw and Ma'am Pao. Yes, matagal tayong hindi nagkita. Makaboss naman tong si Ma'am Jamie. At syempre, sabi ni Jeremy Astillero, tama ba? Yes. Hello, Pao. Hi, Jamie. Shoutout mo raw. Shoutout, Jeremy. Ayun. At syempre, shoutout din po sa lahat po ng mga sa ilang bahagi po ng Binangonan, maghanda na po kayo dahil mawawalan po tayo ng kuryente mamaya. Ikaw na yung nag-announce. Okay lang yan para kasi naman problema kami kasi 'di ba sobrang init kasi ngayon no. Okay. At ngayon po ay makakasama na po natin talaga. Nasa linya na po natin ng Zoom syempre si Sir Fidel. Magandang Hello, Kuya Fidel. hapon po Kuya Fidel at welcome po muli dito sa Usapang Budget natin dito po sa Budget Talks. Hello, Kuya Fidel. Marhay na hapon. Hello din po. Maray na hapon man po. Pero magtatagalog tayo ngayon ha, Kuya Fidel ha. Ayan, sinasabihan ka na ni Kuya Fidel, ibato na po natin ang unang tanong, pero bago po tayo magsimula, kilalanin po muna natin kayo. Paano po ba kayo nagsimula sa pagsasaka at ano-ano po ba yung uri ng paninim yung mga sinasaka ninyo at gaano na po kayo katagal sa ganito pong trabaho? Tao na po, magpapakilala din po muna ako. Go po. Hello po. Sige po, naririnig po namin. Ako po si Fidel Talde, taga Sitio 3, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Ako po bilang magsasaka. Ano pong mga pananim yung inyong sinasaka, Kuya Fidel? Tsaka gaano na po kayo katagal?
Ang tinatanim po namin, ma'am, ay luya, saka pineapple, kamote, at saka kamuting kahoy. Kasi mas importansya po yung kamuting kahoy sa amin. Mas na ano siya sa probinsya, mas na At maganda rin yata kasi kumbaga nabubuhay ito sa mga lalo na sa pag mainit na panahon, no, hindi katulad nung iba na mahirap mabuhay dahil kailangan nila ng mga nung lamig, no. Tama. Kuya Fidel. Kuya Fidel, gaano na po kayo ulit katagal sa ganitong trabaho? Matagal na po, ma'am. Simula pa po ng 7 years old po ako. Talagang ka na talaga sa farming. Ayaw yata sabihin ni Kuya Fidel yung yung edad niya eh. Kaya sige, sabihin na, simula lang siya ng 7 years old. Huwag natin tanungin yung niya, yung sige. Kuya Fidel, 'di ba kadalasan po sa mga magsasaka sa ating bansa, galing rin sila sa pamilya rin ng mga magsasaka o yung tinatawag na farming families. Paano po kayo nagsimula sa pagsasaka? Kumuha po ba kayo ng kurso na related sa agriculture? Sa ngayon po, hindi po ako kumuha kasi namana po sa lolo ko. Kasi simula nung naulila po yung tatay ko, namatay na, nagtulong na po ako sa nanay ko. Kaya ngayon, hanggang ngayon, nagtatanim po talaga ako. Kuya Fidel, ano po ba yung mga, para po sa mga kaalaman po ng lahat, kapag magsasaka po ba kayo, ano po ba yung dapat isaalang-alang-alang at kailangan po ba, magkano po ba yung kinakailangan puhunan, halimbawa sa ilang lote ba o ilang hektarya ng lupain po? Pag magsisimula, di ba, sa pagsasaka, ano yung Pagsimula po, kahit yung kamuting kahoy, wala ka munang puhunan, pwede mo po yung gawin. Basta matutukan mo lang po. Para sa kaalaman ng lahat, 'di ba Kuya Eric, yung kamuting kahoy, paano po ba 'yun itinatanim? Para lang alam din po ng lahat. Kailangan ba 'yun ng seedlings, mga mga itinatanim sa ilalim ng kailangan pa po ba nun, Kuya Fidel? Yung lang, basta pag may kamuting kahoy ka lang po, puputulin mo lang 'yun, itatanim mo, tapos aalagaan para Pwede na yun maging panimula ng mga taong gustong pumasok sa pagsasaka. Yun nga, napansin nga rin po namin Kuya Fidel, na aktibo rin kayong lumalawak sa mga agri-fair, kadiwa ng Pangulo, tsaka iba pa. Pwede nyo po ba kwentuhan mo po kami kung paano po ito nakatutulong sa inyong kabuhayan? Kamusta naman po yung kita? Tapos paano po ito nakakatulong sa pamilya nyo po? Yun po, ma'am. Salamat po, ma'am, sa ganito pag-interview po ninyo po sa amin. Kasi nabigyan po ng support yung pagtinda namin. Naibabadit po namin yung, halimbawa, nakabinta kami ng 10,000, may 3,000 kaming save para sa house and sa pagtanim ng farming. Mabudget din po namin at saka may savings din po kami na tira. Dahil sa pagtitinda ng Yes, Kuya Fidel, dahil nga usapang budget natin to, paano ninyo po inahati-hati ba o inaayos yung kita para po mapapagkasya po sa gastusin po ng inyong pamilya bukod po dun sa mga kailangan nyo po sa pagtatanim? Naibabudget po namin, inaawas po muna namin yung namin sa bahay at saka sa farming, at yung may savings po kami na bumibili ng kalabaw yung tira. Tapos yun na po, pag nagipit, doon pa rin kumukuha para mapagpatuloy yung pagtanim. Speaking of nagigipit, yung sa mga challenges. Yun na nga yung sa susunod na tanong, Sir Eric. Ano po yung mga hamon o challenges na inyong kinaharap sa ganitong negosyo? Halimbawa, may 'di ba, El Nino, hindi yan mga maiiwasan, 'di ba? El Nino, mga bagyo. Tapos mga matumal na ani, paano nyo po ito na susolusyonan? Sa ngayon po, yung sa nakukuha namin sa Embes. Ano po yun, Kuya, na Embes po? Yung, halimbawa, yung sa mais,
Kuya Fidel? Nawawala yata eh. Hello, Kuya Fidel? Ayun. Hello po. Yun, okay na. Kinakabahan ata si Kuya Fidel. Yes. Huwag mo kasing takutin, Kuya Eric. Hindi ako nananakot. Oo nga. Siguro may delay lang kasi sa signal. Yun, opo. Kaya pinapakinggan muna niya tapos may delay yan, usually mga 5 seconds talaga yung delay. So pasensya na po sa mga nakikinig. Syempre tayo po ay live dito tapos naroon po sa sa Sorsogon. Yes, nasa probinsya sila ngayon. Okay. Yun. Kuya Fidel, kahapon po ginugunita po natin yung Labor Day at ngayong buwan po, syempre buwan po ninyo at ng mga mangingisda bilang isang manggagawa po sa sektor ng agrikultura. Ano po ba ang ibig sabihin po sa inyo ng selebrasyon po na ito? Ano po ba yung pakiramdam na kahit papano ay kinikilala yung mga kagaya ninyo bilang haligi ng agrikultura ng bansa? Yun. Salamat po na recognize po ninyo na ang aming produkto nakilala at sa ngayon nakakapagsuporta po kami sa mga tao. Ngayon, buo na silang lumalapit sa amin. Ano po yung masuplayan po namin ng produkto namin na tinatanim. Gaya ng tinya, muting kahoy, luya. Kuya Fidel, nabanggit natin kanina yung mga nagiging problema. Pwede ka pa bang magbigay halimbawa ng sample ng mga pinaka naging matinding problema ninyo? Or challenges dun sa nagtanim kayo tapos sobrang bumagyo, paano nyo kinayang lagpasan yung mga pagsubok po na ganun? Yung pagtanim po namin ng mais, yun po inatake ng uod. Yun, Yun po. Opo. Mga pest, mga ano. Ano po yung anong ginagawa nyo para makabawi man lang ba? Halimbawa, masira ng mga uod yung mga tanim. Ano po yung ginagawa nyong solusyon? Salamat po din po sa government kasi nakapagsuporta ng ayuda sa pag-spray at saka nasolusyonan ng sa RSBSA. Dahil sa government assistance din na solusyonan ng inyong paano po ba yung ano po bang ginagawa kumbaga para po makakuha po kayo ng ayuda sa gobyerno po? Pig insure po namin. Yun. Sige. Kuya Fidel, ano po yung kanina kasi 'di ba Kuya Eric natanong mo yung about sa Farmers and Fisher Folk Month. Siyempre, bilang isang manggagawa nga sa sektor ng agrikultura si Kuya Fidel, siyempre gusto rin natin malaman, 'di ba, na ano po yung sa pakiramdam nyo na isa rin kayo sa mga kinikilala bilang haligi ng agrikultura ng bansa. Ano po yung nararamdaman nyo po? Natutuwa po ako, ma'am, na live po ako ngayon dahil sa inyo. Salamat po sa pag-interview po sa akin. Nako, salamat din po sa inyo. Kuya Fidel, pinag-uusapan po natin halimbawa yung sa kadiwa po ng Pangulo. Nakikiisa po ba kayo doon sa mga kadiwa centers po na itinatayo po o kung saan po pinepesto po ng government para po makapagbigay po ng mga murang bilihin para po sa ating mga mamamayan? Delayed ata yung audio talaga, Oo. Ano po yun, sir? Ayun, yung sa kadiwa po ng Pangulo, nakikiisa po ba kayo doon sa mga ganun po mga tinatayo po o pinepestong mga kadiwa centers? Salamat po sa pag-invite noon kasi na kikilala po yung mga tanim namin para ma-promote sa mga tao na galing po sa amin na. Ano po ulit yung mga binebenta nyo, kuya, sa sa kadiwa ng Pangulo? Tapos kamusta naman po yung yung kita? Kasi syempre, 'di ba, ang kadiwa ng Pangulo nakakatulong hindi lang sa farmers ito nakakatulong kundi rin
para sa mga buyers natin na na parang mas mura. nilalapit natin sa kanila yung mismo mga dekalidad, mura ng mga produkto. Ano po yung mga produkto yung mga binebenta doon, kuya? Para din alam ng lahat. Para may mga tao din na gustong pumunta. Nagbibinta po kami ng pinya, kamuting kahoy, luya, kamuti. Yun po. Yun. Saan po mismo yung kadiwa ng Pangulo dyan sa Sorsogon? Para din malaman ng ating mga nakikinig. Saan po mismo sa Sorsogon? Sa SM po. Sa SM, Sorsogon. Okay. Opo. Libre promotion pa. Ha? Libre promotion yung NS. Capitol. Okay. Sa Capitol. Yun. Kaya sana na yung mga bumibili natin dyan, sana mas tangkilikin pa natin yung mga farmers natin. Sa Escudero, ma'am. Okay. Sige po. Campo Escudero. Sige po. Kuya Fidel, ano po pala yung inyong mensahe o payo sa mga kapwa magsasaka natin o kabataan o kahit yung mga gustong mag-shift sa ganitong uri ng negosyo? Paano po ninyo binabudget ang inyong pera at paano ninyo sila may hikayat na may pera sa agrikultura? Sa ngayon, ano po yung muna, Sir Fidel, yung inyong mensahe para sa kapwa magsasaka? Ang mensahe ko po, gaya ng anak ko po, tinuturoan ko hanggat ngayon bata pa sila para matuto na silang makanood sa akin. Yun. Para masanay na. Kasi ang kabataan ngayon, puro na lang cellphone. Kaya ngayon, Tama. Ang mensahe ko, sana matuto yung mga kabataan. Tama, no. Dapat iniisip pa rin natin, no, na syempre kung wala ang ating mga magsasaka, kung wala mga mangingisda, paano na lang yung mga kakainin natin? Ano ba, puro? Wala tayong pagkain sa mesa. Kahit nga yung mga nilalagay sa delata, syempre kailangan pa rin yun, nanggagaling pa rin syempre sa dagat, sa kung saan man, di ba? Pati mga bigas, yung mga bigas lalo sa mga simpleng mga palay na nagiging bigas. Tama. Yun. So, Kuya Fidel, paano nyo naman po mahikayat yung iba na may pera sa agrikultura? Ano po, ma'am? Paano nyo naman po mahikayat yung sambayan ng Pilipino na may pera sa agrikultura? Kasi 'di ba, syempre Kuya Eric, may pera naman talaga sa agrikultura. Yes. Sadyang kailangan lang ng dedikasyon, ng training. At support. At ngayon nga, nabanggit nga niya kanina na sa lugar po, sapagkat dito ang mga paano nyo po mahikayat na may pera sa agrikultura? Parang kinakabahan si Kuya Fidel, Eric. Pero okay lang yan kasi first interview. Yeah. Kaya mo yan, Kuya Fidel. Naku, pero Kuya Fidel, pasensya na po kayo kasi meron pa po kaming susunod na programa. At ito ang di ba? Balitang Pambansa. Yes. Maraming salamat. Maraming salamat, Kuya Fidel. Maraming salamat po, Kuya Fidel, mula po sa Sorsogon. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Nawa po'y may napulot kayong aral at bagong mga kaalaman sa tinampok namin dito sa aming programa. Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM. Ako po si Pau Borja mula sa Department of Budget and Management. Maging updated po sa mga pangyayari sa bansa dahil susunod na po ang Balitang Pambansa. Hatid po yan ng Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. See you next week. Same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin to. Artificial intelligence is here. Wala